I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Hello mga beswa. Good morning. Ayan, sa mga Marcos Loyalists, supporters, Filipino and OFW. Hello, nako mayroon tayong upload videos, update mga kababayan. Malamang, no, manggagalaiti sa galit itong mga DDS, lalo na si Sara Duterte at saka yung mga kapatid niya. Talagang manggagalaiti talaga. Bakit kanyo? Nako po, eto, basahin ko po sa inyo bago nyo panoorin yung actual sa video ng interview ni Secretary Boyeng Remulla, mga kababayan. Okay? Sabi po dito mga bes, sabi guys ng Avanti News, ililipad sa Netherlands, DOJ bitbitin ng mga testigo versus Digong. OM goes. Malalo sila manggagalait kasi imbes si Digong ang tutulungan ng gobyerno, kanya lang guys. Yung mga witness, yung mga natukhang na mga pamilya nila ang tutulungan ng pamahalaan. Agay. Yung mga natukhang na mga kapwa nating Pilipino, yung mga pamilya nila, yun po ang tutulungan ng gobyerno para lilipad papuntang Netherlands. OMGs. Lalo manggagal. Oy, mga DDS, ano na? O, tuloy. Sabi dito mga kababayan, kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na humingi ng tulong ang International Criminal Court, which is ang ICC, sa Department of Justice, DOJ, sa pagbibiyahe ng mga testigo laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. We have give our support and cooperation as this is a well-funded request to bring the witnesses safety to The Hague, wika ni Remulla sa interview ng ANC nitong Miyerkules. Paano yan mga kababayan? Mga dides. Ayan so ibig sabihin, ang ICC mismo ang humiling po sa pamahalaan through DOJ na para ilipad itong mga testigo, ang pamilya ng mga natukhang ng dating administrasyon sa war on drugs ay tutulungan silang makapunta sa The Hague. Alam po natin mga kababayan, isa sa mga dahilan, hindi po sila makakalipad sapagkat sila po ay mahirap na pamilya lamang. Wala silang pamasahe, wala silang pambayad. So, natural, sa gobyerno sila humingi ng tulong. Kaya yan naman po ang tugon. Di ba? Ito, sabi na naman ng DDS, imbes tutulungan si Rodrigo Duterte para sa kanyang pagpapalaya, pero hindi 'yon ang nangyari sapagkat ang tinulungan ang mga pamilya ng natukhang. Natural, 'di ba? Paano mo tutulungan si Digong? Kasalanan niya 'yon. Siya ang naglagay sa sarili niya sa The Hague. Kung maganda sana ang kanyang war on drugs, walang namatay. Katulad sa war on drugs ni Pangulong Marcos Jr., walang natukhang. Tulad ng 62 billion na nahuli ng mga kontrabando, walang natukhang kahit isa. Pero tingnan nyo, ang ginawa ni Digong sa kanyang pamumuno, wala abusado kasi. Ayan ang nangyayari. Kaya dapat lang pagbayaran niya mga bes. Di ba? Tuloy. Nilinaw naman ng kalihim na ang pagsuporta ng Marcos administration ay limitado sa pangangailangan ng mga mahihirap na testigo. You see, wala silang sus naman guys, magkano naman ang forehead? Ililipad mo paputang The Hague. Kulang-kulang ng kulang yung 30,000 ang isang pamasahe, correct me if I'm wrong. Ilan yan? Natural, wala naman ibang nakakatulong sa kanila kundi ang pamahalaan.
Kawawa naman sila pag hindi mo tutulungan. 'Di ba? Humihingi nga sila ng tulong kay Pangulong Marcos Jr. Na ma-resolve yung kaso na at nang sa ganun ay mapanagutin ang salarin. Ngayon, at nandoon nakakulong ang dating Pangulo, 'di ba? Unti-unti nila nakukuha ang hustisya. Yan. They are mostly indigent, you see, and have no means. That's all we're helping with, paliwanag pa niya. Kontra naman si Remulla sa kahilingan ni Duterte sa interim release. Dahil lalo umanong mahihirapan ang ICC kung sa ibang bansa mananatili ang akusado sa crimes against humanity. Agay. Ano na mga bes? Anong kapalagayan nyo mga kababayan? See? Tuloy. I think the case should be heard as soon as possible. And there will be more harm than good of interim release is granted by the court. Ani ni Remulla na nagsasabing dapat manatili sa dahig si Duterte. Nako guys, kung sa ebidensya, malakas ang ebidensya laban sa kanya. Oo, nandoon tayo, nakakaawa din ang dating Pangulo. Kanya lang mga kababayan, pagdating sa batas, walang sinasanto. Matanda ka man o bata, may ngipin man o wala, pag nagkasala, utas, kulong, parusahan, sentensyado. Pag na-found out is guilty, kulong ka. Hindi, kasi mga kababayan, tayo, nanonood tayo, nagre-research tayo, nakikinig tayo sa mga ekspertong mga abogado, 'di ba? Panagutin niya 'yun. 'Yun naman ang nararapat. Tingnan niyo naman guys yung nangyari nung kanyang pamumuno. Ang akala natin okay. Ay kaso lang mayroon palang mga nangyayari na hindi maganda sa bansa natin na wala na tayong kamalay-malay. Ganon talaga pag diktador. Sa tingin ko kay dating Pangulong Digong, totoong diktador. Sa totoo lang, kontrolado niya lahat you see, the court itself knows it took a lot to be able to bring him before the katwiran ng kalihim. It's better that he be present during the proceeding. Dapat harapin niya. Ito ang matindi guys. Maghaharap sila ng dati niyang tauhan, ang dati niyang hitman. Kilala nyo naman, di ba? Nasa dahik yan. Si Mr. Las Cañas at saka si Mr. Matubato. Baka nandoon din si Mr. Asierto. Malakas na ebidensya laban sa kanya. Lalo na itong mga itong mga natukhang na pamilya, ang kanilang mga mahal sa buhay, natukhang nung panahon ni Digong. Ito mas matindi yan. Di ba? Hindi na kailangan ng interim release. Hindi na, kasi malakas talaga ang ebidensya laban kay dating Pangulong Digong. Wala na tayong magagawa. Pag ang karma gumalaw, kahit anong gagawin nyo, ay walang mangyayari. Alalahanin nyo, may Diyos tayo na nakatingin. Pag buhay, ang kinuha mo, buhay din ang kapalit. Kayo naman, Kaya, swerte din ni Digong kasi dumaan po sa proseso ang kanyang kaso. Yung mga natukhang, parang aso na lang pinatay. Ano yon? Walang due process, walang malang hustisya sa kanila. Ngayon, kahit papano, unti-unting nakikita, nabibigyan ng hustisya yung mga namatay. Not only the war on drugs, pero noong nung naging mayor si Digong, yung sinasabi ni Mr. Las Cañas, yung tinatapon nila dyan sa kware, sa may laod ng mga bangkay. Kayo naman, dapat lang guys. Ganun talaga ang buhay. Time will come. Babayaran mo yan sa takdang panahon. Pag ang Diyos kumilos, wala kayong magagawa. Kahit anong klaseng paninira nyo sa Marcos administration, walang kwenta yan. Wala yan. Hindi kayo papakinggan ng Diyos sapagkat kaparusahan ng kabayaran. Di ba? Isiniwalat naman ng abogadong si Gilbert Andres, Executive Director ng Center of International Law, na nauna nang pumayag ang mga prosecutors sa interim release pero nagbago ng posisyon dahil iniba
ng Duterte camp ang bansang pupuntahan nila. Agay. Oh, di ba? Oh, ano na? Pabago-bago kasi isip nyo eh. Tsaka isa pa, mga kababayan, siyempre pinag-aralan mabuti yan. Mamaya niyan, pag binigyan ng interim release, kahit sabihin mo doon sa bansa na pinuntahan niya, malakas pa rin ang impluwensya ng dating Pangulo. Bilyonaryo yan. Kaya niyang pagganahin ang pera niya. Kaya niyang manduin ang mga witness. Sasabihin, wag na kayo magtestigo laban sa akin. O bagsakan ko kayo ng 2 million. O ganun ganun ang dating sa akin. Yun ang nakikita ko, parang ganun. Sa akin lang O yun. Kaya niya impluwensahin kahit may edad na yan. Siyempre may mga anak yan eh. 'Di ba? May mga anak yan. Kaya niyang manduin. Ay nako. Hayaan niyo na lang na pagbayaran niya na yung pagkasalanan niya. Kayo naman tingnan niyo ang mga nangyayari guys. Nung panahon niya, ang mga kapulisan natin matitino yan. Pero sa panahon ni Digong, yung ibang pulis nasasangkot, ngayon nakakulong dahil kagagawan din ni Digong. 'Di ba? Ang daming in short, bad influence talaga ito si dating Pangulong Digong sa totoo lang. 'Di ba? Masang-ayon kayo sa mga kagustuhan ng mga itong Duterte na ito. Wala mahawaan kayo. Sa kasamaan. Sabi niya nga, sabi ni dating Pangulong Digong pumapatay siya ng tao. Galing sa bunganga niya yan At sinabi rin ni Mr. Bato, 24 years kumikitil siya ng tao dahil kay Duterte, utos ni Mayor. Ay nako. So yun guys ito, para kompleto detalyado, panoorin nyo ito si Secretary ng DOJ, Crispin Remulla, mga bes. Panoorin nyo But don't forget to like, hit the button bell para lagi kayo update sa aking mga upload videos. Ito na. Good morning, Karen. Magandang umaga sa lahat ng nanonood at makikinig sa atin. Magandang umaga po. Let's start first with the ICC prosecution strongly opposing former President Duterte's his interim release request to his chosen country. Does the DOJ, does the Philippine government have an official stance when it comes to Duterte's request? Well, we don't think that it is an appropriate request. I think that the case should be heard as soon as possible, and that there may be more harm than good that will come out of it if that request is granted by the court. And the court itself knows that it took a lot to be able to bring him before The Hague, before the ICC, and it's not going to be easy to bring him back in case they lose possession of him or custody of him. So I think it's better that we just hear the case with him present in the proceedings. Secretary, what do you believe are the risks if the court grants Duterte an interim release? Because they claim that he isn't a flight risk. Because of his age, for example, he needs the necessary medical care. So there's a chosen country, but the ICC prosecution has said, we would agree, but not to that country. So they have another country that's been redacted. We don't know these countries. But overall, what is the risk of having Duterte released to a country? Number one, is it practical or necessary to get him released to another country? The way I look at it, the best medical care is there already available in the Netherlands. And moving him might even cause a few more adjustments that will not be good for him. So let's just wait for the case to be heard, and let's just stay put where he is right now. I think that's the best thing that can happen in this case. Now, in the petition, in the request, the legal team of former President Duterte assured the ICC that if granted, and they use this term, that the former president won't continue to commit crimes. So Malacanang has said it's an admission in itself. Do you see this as an admission too?
The language itself, as a lawyer, we try to be careful with the words that we use. It might be a subliminal thing that they use the word will not continue to commit crimes. So let's leave it as it is and put more meaning to where we want to put more meaning to, which is the healing of the cases, so that the people who suffered during the drug war, at least the families of those who suffered during the drug war or who were killed or disappeared, will be put to rest, because all of these fears are there, and we want this to end as soon as possible. Now, Secretary, has the ICC in any way asked the assistance of the DOJ, or is the DOJ participating in the trial in any form? Well, they have. There's an official word already that they have gone to our witness protection program to secure the people who may be needed to testify in The Hague. And so we have given our support and cooperation, as this request is a well-founded request based on the safety, based on the necessity to bring the witnesses safely to The Hague to testify. Oo. So this means that the Philippine government will be financially assisting, spending for the witnesses, the lawyers, who will be needed in the trial. Just a bit. Tama ba ito, sir? Yung mga testigo lang, kasi yung mga testigo na yan, wala namang kaya sa buhay, marami dyan, wala rin eh. Wala rin. Kaya, yun na talaga tutulungan namin. Those are the people. All right. Now, do you have any word on the countries? Because it's been redacted. May impormasyon ba kayo? Ano po bang bansa ang... because the team of former President Duterte has even said that they can't abscond, they can't change that country, that host country that agreed. Anong bansa po ba ito? Alam niyo po ba yun, sir? Most probably it's a country in South America. South America. Oo. Kasi it's a country that the ICC says... Somewhere in South America. Okay. It's a country that the ICC has said that it was never cooperative with them. So, posibleng sa South America ito. Yes, possibly in South America. Kasi, ang alam ko, when they relocate people, they also relocate people to South America. So, okay. it's possible that this request to knowing how the ICC functions as Okay. Now, in a recent interview, you have said that the asylum bid of Attorney Harry Roque was denied. It was rejected by the Netherlands. Is this official information? Because Harry Roque has said it was not rejected. Fake news daw po kayo. I'm just... I would not, Karen, Harry Roque is insignificant here. He does not even count among the people that we have serious problems. So I don't see why we should be talking about it. Sorry. Okay, all right. But then since he has a case in the Philippines, it matters. We want to bring him home, and so be it. That's it. I don't want to talk about what he wants, because he's just trying to get the attention of people, and I will not give it. Balikan ko lang, you said that you are working on the cancellation of the passport. Ano po ang timeline nun? Kasi pag nakansela ang passport, what happens to an individual? Just a Filipino, kunwari nakansela ang pasaporte, anong mangyayari sa Pilipino? Well, he cannot go to a port of exit or entry and use the Philippine passport, as there will be a notice to all countries already that the passport has been cancelled due to the filing of criminal charges. So that will make it more difficult for him to move around. Oo, that's one. But an extradition is possible with the Netherlands? It can be done. It can be done. We're not really in a hurry to do that. We have more pressing problems. That's why I don't really want to talk about it. It's significant here. We have other bigger problems than Harry Roque. Okay. Now, let's talk about the status of the 34 missing Sabongeros. No, this has been 4 years, and suddenly... So yun guys, narinig nyo? Ayan na. Ang tutulungan lang yung mga pamilya
na natukhang. Kasi, sabi nga natin doon sa binasa natin is, mahirap lang po sila, no? So, dahil ICC na naman humingi ng tulong at natural at tutulungan din ng bansa natin ang mga witness. Okay? So, yon, ano guys ang masasabi nyo? Sa akin guys, basta ang importante ay mabigyan ng hustisya ang ating mga kababayan noong panahon ng war on drugs. Doon po tayo, baka kasi batas ang umiiral. No, 'di ba? No one is above the law. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload. Bye bye bye, yan babos. And so yun mga kababayan, ano ang kapalagayan? Manggagalaiti for sure ang mga DDS, ha? At talagang sigurado 'yan, ha? Tingnan niyo mga sa mga comment section talaga, makikita yung mga dailies talaga. Ay, nako. Nagagalit sila. No, kasi tutulungan ng mga witness, yung mga pamilya ng natukhang. O, 'di ba? Kaysa kay Digong, ay sus. Si Digong, kasalanan niya 'yon. Siya ang nagkasala eh. Ba't mo tutulungan? 'Di ba? Kaya nga pinakulong eh. Kayo naman pagbayaran niya kung hanggang kailan ang kanyang sentensya para mabigyan ng hustisya ang ating mga kababayan. Ganun lang kasimple po 'yon. So yun guys ang aking pinaka-latest updates. Thank you for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and babus. God bless Philippines.